Noong ika-26 ng Disyembre taong 1849, nagukas ang panunungkulan ni Gobernador General Narciso Claveria Zaldua bilang pinuno ng Pilipinas matapos niyang magretiro sa sariling kahilingan. Si Claveria, na tubong Herona at may lahing Biskayan, ay nagsimulang manungkulan noong ika-16 ng Hulyo taong 1844. Sa loob ng 5 taon, maraming reforma at proyekto ang naisakatuparan sa ilalim ng kanyang liderato. Isa sa pinakamahalagang ambag niya ay ang pagkakabago ng kalendaryo ng Pilipinas noong 1844 upang itama ang pagkakaiba nito sa pandaigdigang kalendaryo. Noong ika-15 ng Pebrero taong 1846, itinatag niya ang kauna-unahang aklatang militar sa bansa. Dumating din sa Pilipinas ang unang mga steam war vessel mula London noong 1848. Ito ay nagbigay daan sa mas modernong hukbong dagat. Sa panahon niya rin na ilathala ang mga unang pahayagan ng Pilipinas tulad ng La Esperanza noong unang araw ng Disyembre taong 1846 at Diario de Manila noong 1848. Tinatag ni Claveria ang isang sosyal na samahan, ang Sociedad de Recreo, noong ika-31 ng Oktubre taong 1844. Pinagbawalan din niya ang mga kleriko na ipamigay ang mga ari-arian ng simbahan noong ika-11 ng Nobyembre taong 1849. Subalit ang pinakatanyag sa lahat ng kanyang reforma ay ang pagbibigay ng apelyido sa mga katutubong Pilipino noong ika-21 ng Nobyembre taong 1849. Dito, gumamit siya ng isang sistematikong listahan na tinatawag na Katalogo Alfabetico de Apelyidos. Ang hakbang na ito ay nagbigay ng pagkakakilanlan sa maraming Pilipino na walang apelyido noon. Matapos ang kanyang panunungkulan, bumalik si Claveria sa Espanya at pinalitan siya ni Antonio Maria Blanco bilang pansamantalang gobernador general. Ang mga reforma at ambag ni Claveria ay nananatiling bahagi ng kasaysayan na patuloy na nagbibigay halaga sa kulturang Pilipino. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. May ganun pala. Ito pala si Claveria. Siya nga yung nagbigay ng mga apelyido sa mga katutubong Pilipino ngayon. Kaya may mga Del Rosario, Reyes, mga ganyan, mga... ano pa ba? Ano pa ba? Flores. Oo, yung mga ganon. Gomez. Nagbitaw pala siya. Ngayong araw na to nung taon nila. Nag-resign. Pero ang yun nga talaga yung natin, Miss Bea, na tumatak talaga. Kasi hanggang ngayon, nagagamit pa din. May yung mga legacy. Binigay niya. Binigay niyang apelyido. De Guzman. Ano pa? De Los Santos. De Los Santos. De La Cruz. Diba? Laso, Ridad. Pero napakagandang balikan na. Eto pala, nag-resign din. At alam natin kung kailan nag-resign, ha? Diba? Nagtagal din. November 11 niya yata ginawa yun. Tapos, after a few months lang, December 31. Nag-resign December na siya. 26? 26, oo. December 26. May umahabol nga pala na isang komento dun sa katanungan natin sa Balitaktakan. Si Ate Charlene Presco, hello sa'yo. Sabi niya dito, depende sa bigat ng ginawa and kung makakagaan sa loob ko ang pagpapatawad, I can definitely give it. Pero kung alam kong mas lalala ang attitude niya, hindi na, para matuto. Sabi niya, learned a lot of lessons po kasi from my personal experiences. Oo, tama nga naman. Depende sa bigat ng ginawa. At depende din dun sa tao kung paano niya rin tanggapin yung pagpapatawad. Kasi may mga abusadong tao. Kasi porkit pinatawad mo ngayon, okay lang naman pala. Okay lang naman. Ulitin na lang natin. Sabi niya. Kapag patawad naman, go lang ng go. Hoy, wag ganon. Huwag tayong umabuso sa mga taong mababait sa atin. Dahil naniniwala tayo sa kasabihan na kapag ang taong mabait sa'yo, sinira mo ang tiwala, sigurado akong makakalimutan ka niyan habang buhay. Oo, kasi definitely nga naman, Miss Bea, na pagka sila yung nasagad, lalo na yung mga yung sa tingin natin or yung akala natin or alam natin na mga mababait na tao, kapag talaga yung tahimik yung pinakamabait na tao, pag silang nagalit, wala na talaga. Malala yan sila. Hindi mo talaga masusuyo yung mga Totoo yan. din. Kahit anong gawin mo, kahit iumpog mo pa yung ulo mo sa ulo niya, hindi ka talaga papatawarin yan. Kasi nasubukan ko na, mabait akong tao eh. Ha? Diba? No, anyway, mga ka-MB